Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Miyerkules, oras at araw dito sa Pilipinas. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang panig ng mundo, ito pong programang ito ay para sa ating mga overseas Filipino workers and of course sa ating mga kapwa kababayan dito sa loob ng ating bansa. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Hatid po sa inyo ng himpilang ito, Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Ang himpilang ito ay nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nasa patnugot naman ng ating Presidential Communications Office. Kasama pa rin po namin naglilingkod sa inyo sa araw na ito, ang ating mga kaakibat sa ating technical side. Sa ating Master Control, kasama pa rin natin si Ms. Susan Aizon. Sa Wirecast, kasama pa rin natin si Hero. And of course, makakasama na rin, hopefully, sana, makakasama na rin natin si Redenson. Ayan, magandang umaga sa iyo, Redenson. And of course, sa ating audio streaming, katuwang naman natin si Erwin Peñano. And of course, ang ating producer, si Miss Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan, napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service upang mapanood at mapakinggan nyo ang mga programa sa himpilang ito. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service upang makita at mapanood din po ninyo sa YouTube ang ating mga programa. And of course, sa ating real-time audio streaming sa pamamagitan ng pag-download ng ating e-box PBS radio receiver. Okay, kung kayo po ay merong Android phone, punta lamang po kayo sa Google App. At kung kayo naman ay may iPhone, punta po kayo sa App Store o Apple Store. At dun sa mga browser na yon, i-type nyo lamang po e-box PBS receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. At i-download nyo lamang po yan. At pag na-download nyo na, i-tap nyo lamang po yan at lalabas na ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Kabilang na po doon ang himpilan Radyo Pilipinas World Service. At mapapakinggan nyo na po in real time ang ating mga programa. Nagsisimula po ang ating programa dito sa ating himpilan alas 7 ng umaga hanggang alas 2 o even na-extend pa hanggang alas 3 ng madaling araw. So, kung saan man kayo palig ng mundo naroroon, ano man ang inyong time zone, umaga man, hapon, o tanghali, hapon o gabi, siguradong masusumpungan at mapapakinggan po ninyo ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Ayan. So, sama-sama po tayo ngayong umagang ito dito sa ating programa. Pero bago lahat, may magandang balita muna po ako sa inyo. Lalo na doon sa ating mga OFWs na may mga magulang na nandito sa Pilipinas, sapagkat may magandang balita po. Yung ating mga senior citizens, tsaka yung ating mga persons with disabilities, magkakaroon po ng tinatawag na 50% discount sa train fare nila sa MRT simula po ngayong araw na ito. Ayan, 50% discount sa train fare sa sumasakay sa MRT. Pinangunahan po yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang umaga, mga alas 8:30 ng umaga. Dito po nagsimula sa Santolan papunta Annapolis. Yung train route na yon, So 50%, kaya tuwan-tuwa po yung ating mga senior citizens at saka PWDs. Isa po itong malaking bagay para sa pang-araw-araw na gastusin sa transportasyon ng ating mga PWDs at mga senior citizens. Pero bago pa ho yung 50% discount sa train sa MRT para sa ating mga senior citizens at PWDs, nagbigay na rin po ng malaking discount ang Marcos Jr. Administration at ang Department of Transportation, kasama na ang ating MRT. Discount naman para sa ating mga estudyante. Yan, nauna na po yung mga estudyante. So sumunod na lamang tong mga senior citizens natin. Alright? So magandang balita po yan para sa ating mga kababayan. At meron pang isang magandang balita. Natatandaan nyo ba yung mga Dalian train? Sinong nakakaalala nung Dalian train? Yung Dalian trains po na yan,
panahon po ni dating Pangulong, panahon po ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino, nabili yung mga Dalian train na yan mula sa China. 48 units po yan na Dalian train. At napakalaking halaga po ng ginastos ng pamahalaan ng gobyerno noon para mabili yung mga Dalian train na yan. Bakit ba binili yung mga Dalian train na yan? Yan po binili para maging karagdagang magamit sa operation ng MRT at saka ng LRT. Para mabawasan yung tinatawag na waiting time at mas maraming maisakay diyan po sa mga nasabing MRT at LRT. Ang kasamaang palad, nabili, na i-deliver sa Pilipinas, pero napag-alaman ng sinuri, hindi pala sakto sa specification na dapat gamitin sa riles ng MRT o ng LRT. Yun po siya. Kaya ano nangyari dyan sa mga Dalian trains na yan? Natenga mula po noong 2014 hanggang ngayong taong ito. Pero anong magandang balita doon, Ray? Sabi mo, magandang balita, natenga, hindi nagagamit. Binabayaran po ng gobyerno yan. Paano binabayaran ng gobyerno yan? Sa mga buwis po na binabayad ko, binabayad ng mga kasamahan ko dito, binabayad nyo bilang OFW. Yun ang ginagamit na pambayad sa Dalian train. Tapos nakatenga lang doon. Hindi ginagamit. Anong magandang balita doon, Ray? Ang magandang balita po dyan, magagamit na po itong mga Dalian train na ito sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. To be correct, in fact, pinakita na po yan kanina sa MRT na gumagana, tumatakbo sa riles ng MRT. Ibig sabihin, functional na siya, na-modify na siya dun sa specification na pwedeng gamitin sa specification ng riles ng MRT. In short, magagamit na po siya. Okay, magagamit na siya. Karagdagan doon sa mga ginagamit pa ngayon na existing na mga train coaches sa MRT at LRT. So it took them 2014, ilang taon? Mahigit sa isang dekada? O magdadalawang dekada? Tama ba? Nakatenga, pero ngayon po magagamit na. Sinakyan pa nga po ng Pangulong Marcos Jr. yan. Sinakyan niya kaninang umaga kasama ng ilang mga senior citizens. Pumasok sila doon sa loob ng Dalian train at nakita na umaandar. At ayon pa kay Secretary Vince Dizon ng ating Department of Transportation, magagamit na po yan. Siniguro po ni DOTR Secretary Hison na magagamit na po yung mga Dalian train na yan. Yan ang magandang balita doon na sa tagal ng panahon na natenga yung mga Dalian trains na yan, dahil hindi naman pala swak o hindi naman pala tama yung specification dun sa riles, ngayon magagamit na po yan. Magagamit na. So we nag-expect ako na mababawasan na ngayon yung tinatawag na waiting time ng mga pasahero sa bawat LRT station, MRT at LRT station. Kaya tumatagal ang waiting time. Di ba? Pagsasakay ka ng LRT, o MRT, LRT, pagdating mo sa platform, pag nakaalis na yung tren, maghihintay ka. Di ba? Maghihintay ka ng panibagong darating. Minsan matagal. Di ba? Matagal. Ngayon, yun ang inaasahan nating mabawasan, yung waiting time na yon. At para mas lalo pang maraming maserbisyuhan, maisakay itong mga Dalian trains na ito bilang karagdagan sa mga existing na mga bagon ng MRT at LRT. Yan. At least yung pera natin, yung perang binayad natin sa matagal na panahon, magagamit na. Salamat dito sa pagpupursige ng ating Department of Transportation at sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Magagamit na po yung mga Dalian trains na yan. Actually, 9 na po yung gumagana. 9 na yung available na pwedeng gamitin. Ibig sabihin, 9 na bagon. Ibig sabihin, sa bawat set kasi 3 bagon. Okay? So 3 na yung gumagana, meaning 3, 6, 9. 9 na yung 9 na karwahe na yung nagagamit at bawat set ng isang is 3. So 3, 6, 9. Okay? So marami pa ang darating dahil 48 po ang binili noon nung panahon ni dating Yumaong Pangulong Noynoy Aquino na ngayon
magagamit na po ng taong bayan. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Ngayon, para naman sa ating mga overseas Filipino workers, lalong-lalo na sa gitnang silangan dyan po sa may Oman, meron po tayong mahalagang impormasyong ihahatid sa inyo sapagkat ang ating Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Hans Leo Kakdak ay magsasagawa ng mga karagdagang hakbang. Pakinggan nyo po to, yung ating mga kababayan dyan sa Oman. Magsasagawa po ang Department of Migrant Workers ng mga karagdagang hakbang upang masiguro ang inyong kaligtasan dyan sa Oman. Lalong-lalo na pagdating po dito, partikular sa tinatawag na ethical recruitment ng ating mga OFWs dyan po sa papuntang bansang Oman. So alamin natin ang detalye na yan mula po mismo sa ating kalihim ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga po, Secretary Kakdak. Si Ray Sampang po ito. Magandang umaga, Kare, sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Alright. When we say additional, sabi natin karagdagang proteksyon para sa ating mga OFWs po sa Oman, and particularly ito po tinatawag na ethical recruitment, ano pong ibig sabihin natin dito, Secretary Kakdak? Yes, napag-usapan namin ni Labor Minister Mahad Said Bawain ang mga kaparaanan pa para mapaiking ang protection sa ating OFWs. Kabilang na dito yung sa aspeto ng recruitment, yung paniniguro na ang mga mula sa Philippine and Omani side ay mga ethical, yung mga tanyag, yung mga walang masamang track record, at yung talagang nararapat na magbigay ng protection. Pangalawa, napag-usapan din yung impormasyon. Dahil ang Omani side, mas kabisado nila yung kultura nila, at pwede sila makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kung ano yung pwedeng paghandaan ng ating mga OFWs, lalo na yung mga OFW kasambahay, bago pa man pumunta ng Oman. Para meron silang preparasyon, ekspektasyon, kung ano yung dadatnan nila. Pangatlo, yung posibilidad na magkaroon ng pag-uusap tungo sa recruitment process mismo. Sana makilala na kaagad ng OFW, lalo na yung OFW kasambahay, kung sino magiging employer niya bago pa man umalis ng Pilipinas. And then of course, yung aspeto ng complaints, dapat may matatakbuhan na complaints yung OFW. And then finally, yung standard contract. Yung isa lang ang kontratang kilalanin from both sides, walang contract substitution. Yun. O pagpapababa ng mga stipulasyon o mga garantiya, benepisyo do sa kontratang pinirmahan dito sa Pilipinas. Kung anong pirmahan na kontrata dito sa Pilipinas, yun din ang kikilalanin sa Oman and vice versa. Alright, so Secretary Kaktak, ito pong mga nabanggit nyo, for example, yung
sa kontrata, yung dapat masiguro na hindi binabago yung kontrata, hindi binababaan yung sweldo pagdating sa Oman, at marami pang iba. Ibig sabihin, nakita na po natin yan. May naging history tayo ng mga incident na nangyaring ganyan sa Oman. Yes. Siyempre, ang Oman naman na in general ay nagbibigay ng protection sa mga OFWs. But of course, meron pa rin talaga tayong mga kaso na kailangan talagang bantayan at pinaiigting natin yung protection. Laki pasalamat. Pasalamat din ako kay Labor Minister Bahawain na yung sa protection na binibigyan nila sa mga OFWs natin sa Oman, around 50,000 of them. Pero pwede pang paigtingin. There is always room for improvement at may timeline niya kung pwede within this year. At kausap din natin, nandun din si Ambassador Raul Hernandez from the DFA. So meron din commitment na fast track yung potential kasi hindi pa tayo nagkaroon ng bilateral labor agreement dito at napapanahon sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi si Pangulo talagang since day one gusto niyang paigtingin ang relasyon natin, ugnayan with Gulf states, especially the host countries that have a great number of OFWs, lalo na mga OFW kasambahay. So, unprecedented sa panahon ni Pangulong Marcos, itong mapakataas na antas ng relasyon natin sa mga Gulf states, Saudi, UAE, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait. Opo, magandang balita po yan. So, ibig sabihin po ba yun na Secretary Cactac, the moment na makahanap ng trabaho itong would-be OFW papuntang Oman, dapat nakalatag na lahat yung mga impormasyon na dapat niyang malaman at kung maaari, pati yung magiging employer niya, malaman na rin niya kung sino. Parang ganun po ba yun, Secretary Cactac? Yes, malalaman na niya, makikilala na niya bago pa man siya pumunta sa abroad, makilala na niya kung sinong employer niya. At yun nga, yung mismong kontrata ay dapat yun ang kontratang pipirmahan niya bago pa yung kontratang pipirmahan niya, yun din ang kontratang kikilalanin sa Oman. At hindi papalitan, hindi babaan ang mga benepisyo o kaya mas lalong gagawing mahigpit para sa ating OFW. So, itong ating agreement, napakaganda, napaka-cordial ng pag-uusap. Very light moments meron at meron din nakakatulong din yan kasi sa pagpapaigting, ibig sabihin mas madali ang pag-uusap at mag-agree sa mga bagay na mahalaga sa atin. Alright. So when do we expect na ma-implement na itong mga karagdagang safeguards na ito, Secretary Cactac? Ayun nga, may timeline. Yung timeline natin is hopefully within this year ay meron na kasing mga drafts, no? At within this year hopefully ay magkaroon ng pagpupulong muli tungo sa pirmahan na hopefully this year or later this year para lalong kumbaga mapaigting na ito at masimulan na yung implementasyon ng bagong agreement. Alright. Okay. With that, Secretary Cactac, maraming salamat po sa napakahalagang impormasyon na ito para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers, lalong-lalo na doon sa mga gusto pang magtrabaho sa bansang Oman. Yes, maraming salamat, Kari, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Thank you very much po. Ang ating kalihim, Secretary Hans Leo Cactac ng Department of Migrant Workers. Napakagandang balita po niyan para sa ating mga kababayan na nagbabalak. Well, yung mga kababayan nating OFWs na nasa Oman na ngayon, nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Sana nasusumpungan nyo itong ating programang ito. Pakisabi o kaya doon sa ating mga kababayan na may mga kamag-anak sa Oman na nakikinig at nanonood dito sa ating programa bilang mga OFWs, sabihin nyo sa kanila, gumagawa na ng hakbang ang DMW para masiguro yung kanilang kaligtasan, para masiguro yung kanilang kalagayan dyan bilang OFW. Lalo na yung mga gusto palang mag-apply bilang OFW sa Oman. Yun po yung gustong mangyari ng ating Department of Migrant Workers, karagdagang kasiguruhan, proteksyon para po sa inyo. Kaya nakikipag-usap po sila sa gobyerno ng Oman. Maganda yun yung bago ka pa pumunta ng Oman, makita mo na at makilala mo na kung sino yung iyong magiging employer, di ba? At least makakapalagay ang loob mo siya, makikita mo, makakausap mo, di ba? Or magkakaroon ka ng impormasyon kung sino ba siya,
paano ano bang sabihin natin, malaman natin yung kung magiging maganda ba yung inyong magiging working relationship. Yan, di ba? At ang pinakamahalaga, yung sagradong implementasyon ng kontrata ng overseas contract para sa OFW. Dahil sabi nga ni Secretary Kakdak, medyo may mga nangyari kasing insidente na nagkakaroon ng contract substitution o contract revision kapag nandoon na yung OFW sa Oman. Halimbawa, kung ang sweldo mo halimbawa $1,000, magugulat ka na lang pagdating mo doon, may panibago kang kontratang pipirmahan, 700 na lang or 800 na lang. Ano pa magagawa ng OFW kung nandoon na siya sa Oman, 'di ba? Napakahirap naman noon, 'di ba? O kaya halimbawa ang kontrata mo lang ay halimbawa OFW, magsisilbi ka lang sa house help ka. Tapos pagdating mo doon, bukod pala sa pagsisilbi mo sa tahanan, dadali ka pa sa factory. Magtatrabaho ka pa sa factory. O kaya pagpapasapasahan ka. Halimbawa, ang amo mo lang si Princess Aison, Susan Aison. Tapos yung pala ang gagawin ni Princess Susan Aison, kapag wala ka nang gagawin sa bahay niya, ipapasa ka niya kay Prinsipe Hero. Ganun. Para magtrabaho ka dun sa bahay niya, maglinis doon. Ganun po yung mga dinadanas ng iba nating mga overseas Filipino workers. Pinagpapasapasahan. So yun ang iniiwasan po natin. Yun ang gustong masiguro ng Department of Migrant Workers, kaya po sila nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng Oman upang masiguro ang proteksyon ng ating mga OFWs doon na magtatrabaho at nagtatrabaho na doon. At batay na rin sa naging panayam natin kay Secretary Kakdak, naging maganda naman ang reception ng Oman government dito sa pinag-uusapang ito. And hopefully, ito po tuluyan ng ma-implement within this year. Okay? Ay, magbabalik po kami. Makalipas pa rin ng ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa nalalabing bahagi ng ating programa na Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, balik naman tayo dito sa loob ng ating bansa. Ngayon, isa sa mga napag-uusapan, tinatalakay dito sa Pilipinas, sa inyong bayan, bukod po sa dito sa mga nagiging accomplishments, lalong-lalo na dito po sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Medyo marami-rami na po ang mga outlets na binabagsakan nito dito sa ating sa National Capital Region, maging sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero ang masakit dito, ginagamit ito ng mga private rice traders na dahilan, itong 20 pesos na ito, na dahilan upang ibagsak nila yung presyo ng pamimili nila ng palay sa ating mga magsasaka. Dahil nung unang narinig po namin yan, bumagsak sa halagang 8 pesos kada kilo ang benta sa palay. Ang bili nila ng palay sa mga magsasaka, umabot ng 10 piso. Ganon. Umabot ng 12, naglalaro sa ganon. Pero dati, binibili po nila yan mahigit sa
18, minsan 17, 18. Yung iba pa nga po, pag maganda yung klase, tuyo, umaabot ng 20. Okay? So, ang laki ng diferensya, di ba? Ang dinadahilan po nila, dahil dito sa paglaganap na ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Hindi po makatwiran yun ang sinasabi ng Department of Agriculture. Kasi kaya po ang binibili po ng Department of Agriculture, lalo na ng National Food Authority, sa ating mga magsasaka, yun nararating nila, yun napupuntahan nila, mahigit sa 17 pesos kada kilo. Minsan 18 pag medyo fresh pa. Pag tuyo na, dry na, at magandang klase, umaabot ng 20. Okay? Ngayon, sasabihin ninyo, bakit ganun? Tapos 20 binebenta. Di lugi. Di ba? Lugi ang gobyerno. Lugi po talaga ang gobyerno. Inaamin naman po ng NFA yan. Inaamin ng gobyerno yan. Lugi talaga. Kaya nga po, meron tinatawag na subsidy ang gobyerno. Yung subsidy na yon, yun po yung pinantatakip ng gobyerno doon sa halagang nalulugi. Okay? Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga private traders na porke 20 pesos ang binabagsak sa mga Kadiwa Center at sa iba pang mga outlets na 20 pesos kaya sila bumibili ng mas mababang halaga. Kasi alam nila, sila mismo, alam po ng mga pribadong traders na yan, na may subsidy ang gobyerno dyan. Okay? So, hindi nila pwedeng sabihin, hindi, 20 pesos yan eh. Hindi namin yan. Kung pagbabasehan namin yung 20 pesos, dapat ang bili namin sa palay, 8 pesos, 10 piso, o at least 12. Hindi po ganun yun. Ang binibili po ng gobyerno dyan, may pambili ng gobyerno, may subsidy na nanggagaling. Kaya po nabibili ng NFA sa mas mataas na halaga. Okay, tapos binebenta ng mas mura dahil may subsidy. Ginagawa po ng gobyerno yon para makatulong sa ating mga marginalized na mga kababayan. Lalong-lalo na doon sa mga mahihirap nating mga kababayan. Doon sa mga persons with disabilities, sa mga senior citizens, doon sa mga walang trabaho. Yung talagang mga mahihirap nating mga kababayan, yung mga nasa 4Ps. Yan. Kasi may iba pa pong programa ang Department of Agriculture para naman sa middle class. Doon sa mga may trabaho pero kulang pa rin na sweldo at hindi pa rin kayang bumili ng magandang klase ng bigas. Meron pa po sila dyan. Yung tinatawag na rice for all. Yung rice for all. Yan. Pero yung rice for all, para sa lahat po yan. Pero mas mataas na halaga. I think nasa 30 pesos kada kilo. Okay, pero that's rice for all. Hindi yan mamimili kung ikaw ay miyembro ng 4Ps, kung ikaw ay single mother, kung ikaw ay senior citizen o PWD. Rice for all po yan. Okay? So hiwalay yan doon sa 20 pesos na kada kilo ng bigas ni BBM. So hindi po makatwiran, wala ang sinasabi ng Department of Agriculture, wala silang nakikitang dahilan upang baratin, yun ang word na, baratin ng mga private traders itong ating mga magsasaka. Pero ang ginagawa po ngayon ng NFA, ginagawa po nila lahat ng paraan upang makarating ang serbisyong ito ng NFA sa ating mga magsasaka. Kaya lang may problema sila sa logistics. Kulang sila sa tinatawag na yung mga maghahakot, yung mga trailer trucks, yung mga vans na pwedeng pumunta sa iba't ibang mga lugar, rice producing region, at ikakarga yung mga palay na yan. Yun ang kulang nila, yung mga vans na yan, yung mga malalaki na yan. Although nakapag-procure na po sila ng mga bago, pero kulang pa rin yan para tugunan yung gusto nilang mangyari na puntahan lahat ng regions, hindi lamang dito sa Luzon, kundi sa Visayas at Mindanao ng mga rice producing o palay producing regions natin. Yun pa rin po ang hinihintay nila karagdagan. Kaya't pupulungin din ang gustong mangyari po ng Department of Agriculture sa tulong ng NFA ma-reach out lahat itong ating mga magsasakang ito para hindi sila mabiktima nitong mga rice traders na ito na bumabarat dito sa ating mga kababayang magsasaka. Alright? Sige po, at alam ko yung mga OFWs natin, karamihan sa inyo galing sa regions, galing sa probinsya, di ba? Pumunta ng Maynila,
para mag-apply ng trabaho abroad sa mga recruitment agencies. So alam ko po karamihan sa inyo, kung hindi man lahat, karamihan sa inyo ay may pamilya o kamag-anakan sa probinsya. May kamag-anakan sa Luzon, sa Visayas, Mindanao. Ano po? Kaya't sana po ay na ipaparating namin itong impormasyon na ito para po magabayan din kayo kung ano nangyayari, lalong-lalo na kung ang pamilya po ninyo dito sa Pilipinas ay involved pa rin sa agriculture o pagsasaka. Ay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, of course sa Master Control, si Princess Susan Aison. And of course, si Prinsipe Hero. Yan, of course. And sino pa sa live studio streaming? Kanina nandyan si Erwin. And of course, ang ating bagong hopefully hopefully cross our hearts, cross our fingers, barring any issues, makasama rin natin ng regular si Redenson. Yan dito sa ating himpilan. And of course, ang ating producer, again, ito, isa pang prinsesa, no? Prinsesa sa mata ni Jerome. Okay? Si Miss Stephanie Vicente. Iyan. Good morning daw, sabi ni Jerome. Alright, maraming salamat po. Ako naman ang inyong lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.